Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taos puso nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento sa kanyang mga salita po ng ating Panginoon na nais niyang ipabahagi sa atin na magbibigay ng patnubay at gabay sa ating mga buhay, salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol kung paano natin masunod ang kanyang kalooban at salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pamuna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Pleasing God must be our priority. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais tayong turuan ng ating Panginoong Diyos kung paano natin siya mabibigyan ng kaluguran at kung ano ang dapat natin gawin at kung ano ang matatanggap natin kapag siya ay nabigyan natin ng kaluguran sa ating mga buhay. Ayan po, napakahalaga po yung nais iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos na nais niya po tayong sa ating buhay ay mapagpala po tayo sa pamagitan ng pagbibigay ng kaluguran sa Kanya o kaluwalhatian sa Kanya. Ayan po. Ngunit paano po natin mabibigyan ng kaluguran o yung Diyos o paano natin siya mapiplease sa ating buhay? Number one, we need faith in Him. Kailangan po tayong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Dahil po nasusulat in Book of Hebrew, chapter 11, verse 6, ganito po ang nasusulat. Bakit napakahalaga? Ang unang dapat nating gawin upang ma-please natin ang Diyos ay kailangan po muna tayong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Ganito po ang nasusulat in Book of Hebrew, chapter 11, verse 6. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ayan po, sabi po, it's impossible to please God without faith. Kaya po, napakalaking bahagi po o napakahalagang bahagi ng ating buhay ang patuloy muna po tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos upang patuloy po natin siyang mabigyan ng kaluguran. Number 2, paano po natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos? We need to worship Him. Ayan po, kailangan po natin siyang sambahin sa pamagitan ng pag-honor at patuloy na paggamit sa ating buhay bilang buhay na sakripisyo. Ayan po, when we go to church, nag-worship po tayo. Yung pong binibigyan po natin ng enough time si Lord sa ating buhay, yung po ay is kind of worship. Yan po, yung ano po yung gustong at kinalulugdan ng Diyos na tunay na pagsamba sa Kanya upang mabigyan natin siya ng kaluguran. In John 4, chapter 23, ganito po ang nasulat. John 4:23, subalit dumarating ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos. Ayan po, paano po natin magagawa yung tunay na pagsamba? Ang kinalulugdan na pagsamba po ng ating Panginoon Diyos ay yung sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Ayan po, dapat po kapag sinasabi natin mahal natin si Lord, nagcha-church tayo, kailangan po talagang buong puso po nating ginagawa yon dahil mahal po natin ang Diyos. Yung hindi lang po ginagawa nating parang pamilyar lang yung pagpunta ng church, na pagpasok mo, paglabas mo, it's same. At saka po, ang gusto po ng ating Panginoon ay sambahin natin sa ating espiritu na kasama po yung kaluluwa natin na sumasamba sa Diyos. Yan po yung kinalulugdan na pagsamba ng Diyos. At pangatlo, paano natin mapiplease si Lord? We need to follow His will. Ayan po. Kailangan po nating sundin ang Kanyang kalooban. Yan po ang napakahalagang bagay na dapat nating gawin upang ma-please po natin si Lord. Kasi po, nasusulat rin po sa Kanyang salita, faith without action
is useless, sabi nga. O yung pananampalatayang walang kaakibat na gawa ay wala pong kabuluhan. Kahit na napakalaki daw ng pananampalataya mo at hindi mo naman to sinasabuhay at ginagawa at sinusunod ang kalooban ng Diyos, ay wala po itong kabuluhan. Kaya hindi po natin mapiplease ang Diyos kung hindi po natin susundin kung ano yung mga pinapagawa at pinag-uutos niya sa atin. Kaya po, napaka simpleng mensahe po na nais ng Panginoong Diyos sa oras na to. Ang nais niya po ay mapagpala po tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Kaya po, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya, una sa lahat. Pangalawa, kailangan po natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. At pangatlo, we need to follow Him. Kailangan po nating mag-obey, sumunod sa Kanyang kalooban. And to close, pag inuna po natin na binigyan ng kaluguran ang Diyos sa buhay natin, higit sa ibang tao, ang Kanyang pagpapala ay dadaloy at susunod lang sa atin. Parang sa nasulat po sa book of Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything is added unto you. Ang sabi po doon, kapag inuna mo at sinik mo si Lord sa buhay mo, ang mga pagpapala ay dadaloy at susunod lang sa'yo. Yan po yung pangako ng Diyos. Kaya po kung nais mo magkaroon ng blessed life, kailangan po nating mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa mumuting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng dakilang Diyos na banal sa oras na to, it's either na napakaikling mensahe, pero ito po ay magbibigay po sa atin ng gabay at magbibigay ng unawa upang tayo magkaroon ng pagpapalang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaluguran sa ating dakilang Diyos na banal. Muli po, maraming salamat at naway patuloy po kayong pagpalain at bigyan ng pangunawa ng Diyos at desire sa inyong puso na patuloy magawa ang Kanyang kalooban. Ibinabalik ko po sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.